Magandang hapon mga kababayan, update po tayo sa lagay ng ating panahon. Narito po ang ating pagtatala, no? Pero bago po yan, pakiusap po ng isang like at subscribe kung di ka pa nakasubscribe at pahit po ng notification bell. Importante po yan. Maraming salamat po. Ito pong Tropical Storm Enteng or Bagyong Enteng ay patuloy po nating minomonitor ang pagkilos over the waterways of Ilocos Norte po mga kaibigan. Kaninang umaga po, muli pong namataan ito pong mata ng bagyo or sentro ng bagyong Enteng na may layo po ngayon no, na 100 kilometers west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Nagme-maintain pa rin po sa 85 kilometers per hour ang kanyang lakas. Malapit pa rin po yan sa may sentro na may bugso pong pumapalo ngayon sa 105 kilometers per hour. Pa-northwestward pa rin po ang kilos sa bilis naman po na 25 kilometers per hour. Pero bago yan mga kaibigan, tignan muna natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod po na araw no, in the next 24 to 48 hours. Ito pong si Bagyong Enteng mga kaibigan, within 24 hours po, itong lokasyon po niya no, ay 275 kilometers sa bandang Lawag City, Ilocos Norte. Nasa loob pa rin po yan ng PAR. Pagdating naman po mga kaibigan ng September 4, 500 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Nasa labas po ito ng PAR. So within 24 to 48 hours, ito po unti-unti nang makakalabas no, or lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. 765 kilometers naman po sa September 5 no, Lawag City pa rin, Ilocos Norte ang kanyang lokasyon. Nasa labas na po ito ng PAR, pero take note po, meron pa rin po tayong maapektuhan pa rin po, apektado pa rin ang ilang bahagi ng ating bansa dahil naman po sa extension po ng kanyang hangin or ng kanyang hangin na nakapalibot po sa Philippine Area of Responsibility. Kahit nasa labas po ng parian, meron pa rin pong epekto yan mga kaibigan. So mga kaibigan, narito pa ang ating update ngayon at mga ilang bahagi pa rin po ng ating bansa, no? Especially sa may Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado pa rin po ng Storm Signal number 1 at Storm Signal number 2. So narito po ang ating pagtatala para sa mga lugar po na apektado ng Storm Signal number 2 pa rin mga kaibigan kahit medyo mahina na ang pag-uulan. Dito po sa western portion po ng Ilocos Norte, ang dami pong apektado pa rin no. Ito pong Lawag City, ito pong Baraca no, San Nicolas City, City of Batac, Burgos at northern portion po ng Ilocos Sur, apektado pa rin po yan. Itong Sinait, Cabugao, San Juan, Magasingal, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente at Santa Catalina, City of Bigan po mga kaibigan. Magiging handa pa rin po tayo dahil within 24 to 48 hours, posible pa rin makaranas ng hangin na aabot po sa 62 to 88 kilometers per hour po. So mag-ingat pa rin tayo sa posibleng banta po ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang nabawasan naman po yung mga lugar na apektado nitong signal number 1 no. Nandito pa rin yan sa bandang Luzon, ang ilang bahagi po ng Ilocos Norte, ilang bahagi po ng Ilocos Sur no, Ilocos Sur, northern portion po ng La Union, apektado pa rin po ng signal number 1. Kasama po dyan ang San Juan at Bangar, San Gabriel, Bacnota no, at ilang bahagi po ng City of San Fernando, Apayao, Kalinga, Abra, western portion po ng Mountain Province, apektado po yan mga kaibigan. Kasama na rin dito ang northern portion po ng Benguet no, apektado din mga kaibigan. So tulad ng aking sinasabi, sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, kasama ng Bulacan no, at Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, wala na po, binaba na po ang signal number 1 dyan. Nakakaranas pa rin tayo ng maulap na panahon dyan, pero wala na po, mahina na ang pag-uulan. At may pasok na nga po kinabukasan sa ilang bahagi po ng eskwelahan dyan po sa mga lugar po sa Bulacan, sa Nueva Ecija. At kita naman natin tuloy-tuloy pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa na nakakaranas po ng Storm Signal number 1. Marami nagtatanong kung meron po bang bagyo na panibagong papasok sa loob ng ating bansa mga kaibigan. Napan-checking po sa ating pinaka-live radar, may nakikita po tayong dalawang sama ng panahon o dalawang kumpol ng kaulapan na posible nga po maging active LPA or posible ding maging susunod na bagyo kasunod itong si Bagyong Enteng kung ito po yung maggalaw ng pagkilos or lumakas po ang galaw mga kaibigan papasok dito sa ating bansa. So mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please pakausap, huwag kalimutan mag-like and subscribe para lagi kayong ma-update no, at na maka-monitor natin ang lagay